Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda. At sa ating Ebanghelyo, muli nating narinig ang pagpapakilala ni Jesus. Dito ay kanyang muling ipinapaliwanag na kung gaano siya kadikit sa kanyang Ama at yung ugnayan ng Ama sa anak ay napakalalim, napakatibay, para nang sa ganon ay si Jesus hindi niya maramdaman na siya ay mag-isa. Kaya maganda po sa karanasan ni Jesus
napakahalaga para sa atin yung magkaroon ng yung foundation ng ating pagkatao, yung pagkilala natin kung sino tayo. At ang bahagi niyan ay kung paano tayong kinikilala ng ating mga magulang. Marami po mga kabataan ngayon ang naghahanap ng kanilang identity. Marami confused. Dahil maraming mga magulang ang medyo nagkukulang sa pagbibigay o pagpapatibay ng kalooban ng mga anak. Habang sila'y lumalaki, no? Kaya nga, very crucial po yung habang lumalaki, nagagabayan sila dapat ng mga magulang na kilalanin at tanggapin. Maraming mga kabataan ang medyo papansin ngayon, naghahanap ng pansin. Dahil ito talaga yung kulang sa kanila. Yung kilalanin, yung ipagmalaki ng mga magulang, kasi ngayon ang dating para sa mga kabataan, sila ay pressure. Napipressure masyado para sa kanila. Kasi nga, nung maliit pa lang, ay hindi talaga binigyan ng matibay na pundasyon na ikaw ay anak ko, ikaw kilala ko, ikaw ay magaling, ikaw ay maganda, ikaw ay mahusay. At kahit ano ka pa, anong gawin mo, anong mangyari, tanggap namin, kilala ka namin. Yun yung nagpapalakas ng loob. Medyo nawawala yon. Kaya para sa mga anak na bigla na lang sasawayin ng mga magulang, bigla na lang papagalitan, o kaya naman ay kapag ngayon patapos na yung school year, yung mababa yung grade, ang maririnig nila ay yung pagmamaliit o kaya naman pagpapahina ng kalooban. Kaya imbis na yung pakiramdam nila, pressure sila, pero ang gusto lang naman ng mga magulang, i-push sila. I-push na kailangan pagpursigihin, kailangan pag-ibayuhin. Kaya kapag mayroong mga pressure, ang hina-hina ng kalooban, ang hina-hina ng loob. Kaya sabi ko, dito sa ating Ebanghelyo, si Jesus, kahit na paikutan siya ng mga nami-pressure sa kanya, kahit nakuyugin siya, hindi siya pinanghihinaan ng loob. Hindi niya nararamdamang mag-isa siya. Dahil alam niya, kilala siya ng kanyang ama. At alam din niya, malinaw sa kanya, na ang kanyang ginagawa, ang kanyang sinasabi, ay ayon sa kanyang ama. So, ito sana, tingnan natin at pagnilayan kung paano nga ba natin pinatitibay ang kalooban ng inyong mga anak para na sa ganon kapag sila ay humarap sa isang matinding pressure, hindi sila panghinaan ng loob. Amen?